Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kunin po natin ang ating mga Biblia at basahin natin ang sulat ni Apostol Mateo, chapter 6, verse 15. Ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan." Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa patuloy na pangangalaga, pag-iingat, pagsama at pagtulong niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pong pinatatawad ang aming mga pagkakasalang nagagawa sa iyo. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon, kami nananalangin ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa aming verse ngayon pong gabing ito, tunay na mapatawad po rin namin, Panginoon, ang aming mga kapwa na nagkakasala sa amin. Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat, maging kaaya-aya at kalugod-lugod nawa sa iyo ang gagawin naming pananambahan sa iyo ngayon pong gabing ito. At tunay na patuloy ka pong mangusap sa puso at isipan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na po ang maghahatid ng iyong mensahe, banal na salita sa aming gabing ito. Kayo po ang magpala sa Kanya, lahat po ng sasabihin niya sa amin, iisipin, alam namin na sa lahat ito galing, Panginoon. At kayo, Panginoon, ang patuloy na mangungusap, magtuturo ng yung mga banal na salita na magiging gabay namin at magiging aral namin at higit sa lahat aming susundin sa aming pamumuhay. Maraming pong salamat sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating Panginoon sa buhay at kalakasan, sa pag-iingat niya po sa amin sa pang-araw-araw, lalong-lalo na po sa aking nanay na maaga pa lang gumigising na para magtrabaho para sa aming magkakapatid. Lagi niya po ginagabayan. Isang malaking blessing po yung buhay ng aking nanay. Siyempre po, alam naman po natin nag-iisa na lamang po siya. Tapos po, sa pagising pa lang po natin sa umaga, isang blessings na po yun sa atin. Mga pagkain, tsaka mga ano man pong maliliit na bagay, dapat po natin ipagpasalamat sa Lord. And maging grateful po tayo sa kung ano man pong buhay ang meron tayo. Yun lamang po. Merry Christmas po sa ating lahat. Pakinggan ang awitan sa haring bagong silang, dalay kapayapaan ng Diyos.
Diyos ng kapayapaan, aral ng katarungan, lalay, ilaw at buhay, may Panglunas na taglay, payapang nahihimlay, taong di mamamatay, sa mundo'y isinilang, nang tayo'y bigyang buhay. Aking mananawitan, luwalhati sa sumilang. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa ating lahat. Ako rin po ay nagbabalik ng patuloy na papuri at pasalamat sa ating buhay na Diyos sa Kanya pong pagbibigay ng kalahasan, ng paggabay at ng provision sa amin pong buong sambahayan. Hayaan niyo po na sa gabing ito ay may mga i-share po ako sa inyo tungkol po sa ating pag-aaralan. And actually sa atin pong schedule ng Bible reading and reflection for today, December 14, ito po ay makikita po natin at mababasa po natin sa 1 Timoteo chapter 2. Ang focus po ng aking i-share sa inyo is the first 3 verses of chapter 2. Samahan niyo po ako na basahin ang mga verses na ito. 1 Timoteo 2, 1-3. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Sa gabi pong ito, 2 punto lamang po yung nais ko pong i-share sa inyo about this passage na atin pong binasa. And these verses po ay nagre-remind po sa atin about our prayer life. So, ang title po mismo ng chapter 2 ay mga tagubilin tungkol sa pananalangin. So, una po sa aking pong point is manalangin para sa lahat ng tao. Manalangin para sa lahat ng tao, para po sa ating kapwa. Or pray for all men. Alam niyo po, ang panalangin po para sa lahat ng tao is a loving act. Pagpapakita po ito ng ating pagmamahal sa ating kapwa. We know that the second greatest commandment na ibinigay po ng ating Panginoon is to love our neighbors as we love ourselves. And nagagawa po natin ito by praying for them, especially those na talagang nangangailangan po ng panalangin. We might not know them personally, pero God knows them and God wants us to pray for them. Ito po yung nais ng Panginoon na tayo po ay manalangin para sa lahat ng tao. Alam niyo po sa English translation po ng verse 1, ang ginamit po yung mga words na supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks. Ito pong mga terms na ito is used to describe yung malawak po na kategorya ng ating pakikipag-usap, ng ating pakikipag-ugnayan o ng ating means of communication sa ating Panginoon. Also, praying for all men means to pray for our loved ones, to pray for our family. Kasama na rin po dito yung ating mga kaibigan, ating pong mga katrabaho. It also means praying for the church, for our pastors. Ganyan din po yung mga ministries na meron po sa ating iglesia. Kasama rin din po dito is to pray for our enemies, as well as those po na meron tayong conflict with. So lahat pong ito ay nagpo-fall dun sa kategorya ng all men. So, tinuturo po ng verse 1 that we should pray for all men. Ang pangalawang punto po sa ating pong pinag-aaralan ay dapat po natin ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan. Ipanalangin ang mga nasa kapangyarihan. Pray for those in authority. Pray for those in authority.
palagi din po natin isama sa ating buhay panalangin yung mga nasa posisyon, yung mga nasa pamamahala, yung mga nasa kapangyarihan. When we pray for these people, nire-recognize po natin yung pagiging sovereign ni God sa ating buhay. Gayun din po sa ating society na ginagalawan. Bakit? Dahil nga po, gaya ng sabi sa Roma 13:1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So kung tayo man po ay wala sa posisyon o sa kapangyarihan, tayo naman po ay inilagay ng Diyos sa posisyon upang sila ay ipanalangin, upang patuloy silang idulog sa kaniyang paanan, upang patuloy silang magamit ng Panginoon ng naayon sa kaniyang kalooban. Also, part din po sila ng una po nating point, which is to pray for all men. Again, we should pray for all men and we should pray for those in authority. Dahil gaya nga po ng nakasulat sa verse 3, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Gaya po ng ating mga masisipag na prayer warriors, every Wednesday, talaga pong committed sila sa pananalangin. May nakaset po silang time, may program din po sila, at may mga naka-assign po sa kanila na prayer items, at may mga tao po na mananalangin para dito. At gayon din po, yung ating ginagawa ngayong gabi, ginagawa po natin every Thursday night, which is ito po, yung ating midweek service and prayer meeting. Kaya po sa buhay po natin, naisin po natin na patuloy po tayong makibahagi, whether ito po ay ginagawa sa online, sa ating pong FB or YouTube. Ano po, malaking bagay po ang nagagawa ng ating sama-samang pananalangin. Kaya po naisin po natin na tayo po ay laging makibahagi sa mga pananalangin. These verses po na ating binasa at pinagbasihan kanina ay malinaw po na nagsasabi ng mga bagay ukol sa panalangin. And it's a reminder for us, a beautiful reminder for us to continue with our prayer life, to pray for ourselves, to pray for all men, and to pray for those in authority. Nawa po, patuloy po tayo sa ating buhay pananalangin at ang Diyos nawa ang magbigay pa sa atin ng patuloy na pagpapala. Tandaan po natin na we should pray for all men and we should pray for those in authority. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa po sa ating lahat. At sa Diyos ko po binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Magandang gabi po. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Sama-sama po tayo kumawit at magpuri sa ating Panginoon. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun goes up, it's a new day dawning. It's time to sing our song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I
to fight. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time must come. Still my soul and sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. I worship Your holy name.
Atin pong basahin mula sa Isaias 6:6-7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan na ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan ng may katwiran at katarungan, mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa gawing ito. Maraming salamat na kami ay nakasamba po sa iyo. Nagbigay kami ng panahon para sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sa anak na ginamit mo na maghatid ng iyong salita. Ay patuloy mo siyang pagpalain, patuloy mo siyang samahan sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Sa pagkakataong ito, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.